Yes, welcome and welcome back mga kapatid. Sa video ito mga kapatid ay magpapalit tayo ng ating rubber bushing at saka yung rubber link stopper ng ating Holda Click 125. So ito banda yung rubber bushing mga kapatid at doon ang rubber link stopper. So kapag nakakaranas ka ng mga paggewang ng iyong motor at saka yung pag nalubak, lumalagatok, parang feeling mo flat, tama ang napapanood mong video mga kapatid. So, intro mo tayo mga kapatid. So, yan mga kapatid. Tatanggalin muna natin tong yung kanyang side panel ng ating Honda Click, no? Gamit ang ating star screw. So, ayan. Kukunin lang natin yung kanyang screw dyan at saka hugutin lang natin, no? Hihilahin lang natin kasi naka-clip lang yan. Yan mga kapatid. So ganyan din yung paggagawa natin sa kabila, no? So yan, mabilis ang trabaho lang mga kapatid. Yan, so yan, tanggalan natin yung side cover nya, no? Makikita nyo naka-clip lang siya. Tapos dito sa baba mga kapatid, mayroon siyang yung katawag na plastic rivets, no? Yes, yan. Nakikita nyo yan. Yan ang isang plastic rivets mga kapatid. So, kung sino man yung hindi pa marunong magtanggal yan, nasa ibang video natin yan, no? Yan. So, tutulak mo lang yung sa gitna. Yan. Ito yung plastic rivets mga kapatid. Ito yung itsura. Yan. So pagkatanggal mo yan, yung star screw at taka yung plastic rivets ay matatanggal mo na yung side cover mga kapatid. So magkabilaan yan mga kapatid. Ganun din. So yan, natanggalan natin mga kapatid yung side panel, no? So dito yung nakatusok yung plastic rivets mga kapatid, no? So yan, so parehas lang ang proseso yan sa pagtanggal sa kabila, no? So pagkatapos mong tanggalin yung side cover mga kapatid, ito yung may screw din dito, tapos ito yung bolt dyan, tatanggalin din natin yan para matanggal yung ating undercover, no? So gamit tayo ng 10mm, no, na T-wrench or socket wrench o anong meron dyan. So yan, tatanggalin natin dyan. So ganoon din sa kabila. So ganoong proseso din, no? Mabilis ang trabaho lang mga kapatid, no? So yan. So kung wala kayong gamit o hindi kumpleto yung gamit nyo, no, sa bahay, wag nyo nang subukan, no? So maghanap na kayo sa malapit na shop, no? So para maayos yung mabuti yung ating mga motor. So yan, natanggalan na natin yung kanyang bolt, to. Saka dun sa kabila din. Yan. Pares ng sukat yan mga kapatid, no? 10mm. So yan. So dalawang bolt saka isang star screw yung tatanggalin natin para sa ating undercover. So yan lang mga kapatid, no? So kung may bala kayo mag DIY, so dapat kompleto yung ating materialis at saka yung mga tools, no? Yan, para hindi naman kahit masira na baka lumala, no? So yan ang payo ko mga kapatid. Kapag nag-DIY tayo, dapat kompleto, no? So ayan mga kapatid, pag tanggal ito, so doon din sa kabila may dalawang bolt at saka isang screw. Tapos dapat tatanggalan natin yung kanang side cover din, no? So yan lang pagtanggal natin ng mga kapatid. Okay, yan. So ayan, natanggalan natin yung ating side panel at saka yung undercover mga kapatid. So dito mga kapatid isa lang dalawang bolt lang pala yung tatanggalin natin, no?
Yan. So, hindi para sa kabila, no? Na may screw pa siya. So, ayan. Sobrang dumi na, mga kapatid. Ayan. So, dito, tatanggalin natin tong nut na to. Dalawang nut. Yan. Tatanggalin natin yan para matanggal natin yung ating engine hanger. Okay. So, ayan mga kapatid, ay nilagyan natin ng kahoy, no? So, nakapatong siya sa kahoy. Dahil wala si jack dito. So, kahoy lang, no? So, ayan, makikita natin sa ating video na parang tatsulok yung nakapatong. No, yan ang isa ay yung chassis niya. So, hindi siya even, mga kapatid, no? Hindi siya flat na nakalagay. So, pag tinanggal nating engine hanger niya, so gigewang talaga siya. So, mas mabuting may hahawak sa inyong motor, no? So, dapat dalawa kayo ang gagawa nito. So, hindi masyadong pang DIY dahil mahirap nga, ano. So, yan, tatanggal natin to 14mm saka doon sa kabila, ano, yung nut niya. So, ito ay isang bolt and nut, ano, mahaba. So, dito gagamit tayo ng ating 17mm na combination, no? Yan. Tapos dito is 17mm pa rin, no? Na socket. So, mas mabuting mayroon kayong mayroong impact wrench, no? Yan. So, may impact wrench muna tayo dito, pero early in the morning kasi. So, wag muna tayong mag-ingay. So, subukan muna natin yung ratchet, no? So, luwagan natin gamit ang ating ratchet at saka yung socket wrench, no? Yan. So, ganyan lang mga kapatid. Tatanggalin natin yung bolt ng ating engine hanger. So, pass forward muna tayo mga kapatid. So, ayan mga kapatid, sa dito mga kapatid, medyo nahirapan tayong magtanggal ng ating nut, no, sa engine hanger. So, ayan, dahil nga nakaharang yung tambutso, tapos tinamaan ng kupal, hindi tinanggal yung tambutso. So, ang gagawin natin, yan, iiwan natin yung back wrench, no, sa yung pipigil na hindi umikot yung nut. So, doon tayo sa kabila, no? Ayan. So, nakikita nyo dyan sa baba. Ayan. Dyan yung yung back wrench. Tapos, yun yung pipigil, no? Sa ating nut na wag umikot. So, dito, gagamit tayo ng 14mm na socket, no? Ayan. So, medyo hindi makita sa ating video. Basta 14 yan mga kapatid. Yan. So, yan natin gagamitin dito sa pagluwag. So, ayan, natanggal na natin yung nut niya mga kapatid. So, hihilahin lang natin ng vice grip, no? Yung ihi niya. Ayan.
So dahan-dahan lang mga kapatid. So medyo matigas, no? Dahil nga first time na binuno to. So yan. Tiyaga-tiyaga lang mga kapatid. So ayan, yun sinasabi ko na may hahawak talaga sa yung motor, no? Dahil pag nakuha to, tingnan nyo mga kapatid, gigewang yan, no? Kasi wala nang support. Yan yung tinatawag yan. So ayan, nakuha na natin. So yung kabila naman. So ayan. So medyo mahaba yung panghuli, no? So ayan, so tatanggalin natin yung engine hanger. Ayan, so medyo kumapit siya, no? Ayan. So dito pagtanggal ito mga kapatid, makikita natin yung yan. Dito nakalagay yung rubber link stopper, pero paghugot ko wala. Naiwan yata sa loob o ano ba? Tingnan natin sa loob mga kapatid, baka naiwan niya. Yan. Yun. Kaya pala pag nalubak siya mga kapatid, yung mga nakakadaan siya ng hump, lalagutok. Lalagutok talaga siya mga kapatid. Lalong-lalo na kung may angkas ka. So, grabe talaga. Pag nalubak, lalagutok talaga. Tapos yung nakadaan ka sa yung mga bitak na kalsada, doon gigiwang talaga siya. So ito yung resulta mga kapatid, no? Pag wala ng rubber stopper. Yan na. So dito sa sitwasyon na to, parang hiwalay siya sa engine hanger. Yan. So yan. So yan, hindi na kaaya-aya ngayon yung itsura niya, no? So medyo kailangan nating palitan na. Ayan. So rubber stopper. Rubber link stopper mga kapatid. So papalitan ng bago. Ayan. Tsaka itong rubber bushing mga kapatid, papalitan din natin yan. So gagamit lang tayo ng puller dyan. Wag nyong susubukang pukpukin, no? Dahil masisira yung ating engine, no? So nakakabit yan sa engine, baka mabitak. So yan mga kapatid, ay sisimulan na nating tanggalin yung rubber bushing, no? So ito yung itsura ng puller natin mga kapatid. So ayan, so dito lalagay natin sa likod. Yan. Tapos papasok natin dyan sa may butas ng rubber bushing. Yan. So gagamit tayo ng impact wrench mga kapatid para nating mahugot yung rubber bushing. So ganyan lang kasimple mga kapatid kapag kumpleto tayo ng tools, no? So dapat makikita natin to dito bahigya para alam natin na nahugot na yung yung rubber bushing. So makikita natin agad. So ayan, gagamit tayo ng impact wrench, no? Ayan. Okay. Yan lang mga kapatid. Ganun lang yung pagtanggal ng rubber bushing gamit ang puller, no? So ayan mga kapatid. Napakasimple lang mga kapatid yan. Ito yung tsura ng rubber bushing mga kapatid. So ayan. So papalitan natin na ng bago, no?
So yan, ito yung ipapalit natin. Yan. So parang makikita talaga yung diferensya ng original, no? Yan. Yan. So may mga butas-butas, yung may buti-butlig, yun yung nasa harap, no? So pag nilagay natin doon natin ipapasok sa likod. So lagyan muna natin ng grasa. Yan, saka yung sa busing, nalagyan din natin ng grasa yan para mas madaling mapasok yan. So ganong proseso, pero kasama na yung bushing. So ganyan lang. Yan, so ipapasok na naman natin yung puller. So dapat makikita talaga natin yung bushing, no? Makikita natin may butas kasi sa gilid yung puller. So makikita natin kung tama na siya, kung nakapwesto na. Tamang-tama na yung paglagay. So ganun lang. So sa kabila mga kapatid, ganoon din, no? Ganong proseso din. So dapat mo na talagang tanggalin yung tambutso na kapag nagpapalit ka doon sa kabila. Kasi nakakaabala kasi yung yung tambutso. So ayan. Ganyan lang mga kapatid. Ang dali lang. Ganun lang. So ayan mga kapatid, dito ay ipapalitan na natin ng rubber link stopper, no? So ito yung binili ko sa online shop, no? Yan, so ano pa siya, may guhit pa siya, oh. Di katulad ng flat na talaga siya. So ayan. So ayan, papalit muna natin to dito sa engine hanger. So ganito yung paglalagay niya, no? Ganyan. Yun, sampak na sapak. So pag bago siya, talagang hirap niya talagang hugutin, no? Talagang hindi siya hindi siya matatanggal agad, no? Ganyan. Dahil siya may lock kasi siya may rubber siya na nalalock doon sa gitna. Yan, sa gitna ng engine hanger. So yan dito. Yan, may butas na yun. So dito, bago natin ilagay yung rubber link stopper, ay lalagyan natin ng rugby, no? Para kapit na kapit talaga siya. Yan, so yan. Magkabilaan, lagyan natin ng rugby. So yan. So, patuyuin na lang natin yan. Tapos spread natin yung rugby. Yan. No, para sa akin mas mabuti talagang lagyan ng rugby para hindi siya matanggal, no? Yan. So doble ito, no? Paglagay natin ng rugby, lalagdan din natin ng cable tie cable tie na stainless, no? Yan. No, wag yung gagamit ng cable tie na plastic dahil masisira agad yun. So ang gagamitin natin ay yung cable tie na stainless. Yan. So pagkabili ko ng rubber stopper link, kasama na to, no? Kasama na to yung yung stainless na cable tie o anong tawag diyan. So ayan, kakabit lang natin to mga kapatid, tapos okay na. So fast forward muna tayo mga kapatid.
Oh,